Mabigat ang tensyon sa paligid. Ang bawat tao ay tila nag-aabang ng isang malaking pangyayari. Ang paliparan ng Maynila, na karaniwang maingay at matao, ay tila tahimik at nakakatakot. Ang katahimikan ay parang isang masamang pangitain. Natahimik ang lahat ng bumaba ng eroplano, ang dating Pangulo, si Rodrigo Duterte. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang katahimikan. Ang kanyang karaniwang pagyayabang ay tila nawala. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kadarating lang niya mula Hong Kong, naghahanap ng panandaliang pahinga. Ngunit ang kanyang pagdating ay hindi tulad ng inaasahan. Sa halip, sinalubong siya ng mga pulis ng Pilipinas. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang mga balak ay malinaw. Walang alinlangan sa kanilang mga mata. Si Duterte, ang lalaking minsang humawak sa bansa, gamit ang kanyang bakal na kamay, ay ngayon ay naaresto. Ang kanyang kapangyarihan ay tila naglaho. Ang warrant na in-issue ng International Criminal Court ay nakabitin na parang sumpa sa hangin. Ito ay isang simbolo ng hustisya na matagal nang hinihintay. Inakusahan siya ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Ang mga paratang ay mabigat at hindi madaling kalimutan. Ang kanyang brutal na giyera kontra droga ay nag-iwan ng bakas ng dugo sa buong kapuluan. Ang mga alaala ng karahasan ay sariwa pa rin sa isipan ng marami. Libo-libo ang namatay, mga biktima ng isang kampanyang tumarget sa mga pinakamahirap at pinakamahina. Ang kanilang mga pamilya ay patuloy na nagluluksa. Ang balita ng pag-aresto ay mabilis na kumalat. Ang bawat sulok ng bansa ay nagulat sa pangyayari. Ang mga larawan ni Duterte na ini-escort palayo, ang kanyang mukha ay tila nagpipigil ng galit, ay kumalat sa mga telebisyon at social media. Ang kanyang imahe ay nagbago sa mata ng publiko. Ang bansa, na matagal nang nasanay sa kanyang maapoy na retorika at bakal na pamamahala, ay nanood sa gulat at katahimikan. Ang kanilang mga reaksyon ay halo-halo, mula sa galit hanggang sa pagkalito. Ang lalaking tinawag nilang Duterte Harry, ang tagapagparusa, ay ngayon ay isang bilanggo na rin. Ang kanyang kapalaran ay nagbago ng tuluyan. Si Sara Duterte, ang anak na babae ng dating Pangulo at kasalukuyang pangalawang Pangulo, ay sumabog sa galit na matanggap niya ang balita. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding emosyon, isang halo ng pagbigla at galit. Ang kanyang ama, ang kanyang tagapagtanggol, ang lalaking palaging nasa tabi niya, ay ngayon ay nasa likod ng mga rehas. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puso. Ang kawalan ng katarungan, ang labis na katapangan ng International Criminal Court ang nagpaalab sa kanyang galit. Ang mga tao sa paligid niya ay nagpakita ng parehong damdamin, nagkakaisa sa kanilang pagkondena. Isang alon ng pagduduwal ang bumalot sa kanya habang binabasa niya ang mga paratang laban sa kanyang ama. Hindi niya matanggap ang mga akusasyon, mga krimen laban sa sangkatauhan. Ito ay kalokohan, hindi kapanipaniwala. Ang mga tao ay naguguluhan at hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang kanyang ama, isang lalaking nagmamahal sa kanyang bansa, na inialay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa mga tao nito, ay inakusahan ng ganitong mga kalupitan. Ang mga tao ay nagtanong, paano ito nangyari? Ito ay isang tahasang pag-atake sa kanyang pamilya, sa pamana ng kanyang ama, sa Pilipinas mismo. Ang kanyang determinasyon ay nagningning sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses na magsalita siya sa press ay malamig. Ang bawat salita ay puno ng bigat ng kanyang damdamin. Kinondena niya ang pag-aresto bilang isang paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas sa kanyang mga taga-suporta. Ang kanyang mga salita ay maingat, kontrolado, ngunit sa ilalim ng kalmadong anyo, isang bagyo ang nagngangalit. Ang kanyang damdamin ay nag-aalab sa loob. Nangako siyang lalaban ng husto upang mapalaya ang kanyang ama. Ang kanyang determinasyon ay hindi matitinag. Walang korte, walang internasyonal na organisasyon ang makakapigil sa kanyang ama na maging bilanggo. Ang kanyang panindigan ay matibay. Gagawin niya ang lahat upang maiuwi siya. Ang kanyang pangako ay buo, ang kanyang layunin ay malinaw. Ang bansa ay nagulantang matapos ang pag-aresto. Ang balita ay kumalat na parang apoy, at ang bawat sulok ng bansa ay nagkaroon ng iba't ibang reaksyon. Ang mga taga-suporta ni Duterte, na marami sa kanila ay nakikita siya bilang isang tagapagligtas, isang malakas na pinuno na nagpanumbalik ng kaayusan sa isang magulong bansa, ay nagprotesta sa mga lansangan. Ang kanilang determinasyon ay hindi matitinag, at ang kanilang mga boses ay nagkaisa sa isang layunin. Kumaway sila ng mga banner na nagpapahayag ng kanyang kawalang kasalanan.
Ang kanilang mga sigaw na Free Duterte ay umalingaw-ngaw sa mga kalsada. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa na ang kanilang idolo ay makakabalik sa kanila. Ang mga grupo ng karapatang pantao sa kabilang banda ay pinuri ang pag-aresto bilang isang matagal ng hinihintay na tagumpay para sa hustisya. Ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa kanilang paniniwala na ang katarungan ay sa wakas ay makakamtan. Sa loob ng maraming taon, naidokumento nila ang mga kakilakilabot na pangyayari sa giyera kontra droga, ang mga extrajudicial killings, ang mga pagkawala, ang takot na bumalot sa bansa. Ang kanilang mga kwento ay puno ng sakit at pagdurusa. Ang desisyon ng ICC, ayon sa kanila, ay nag-alok ng isang sinag ng pag-asa para sa pananagutan at pagtatapos ng impunity. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa na ang katarungan ay magwawagi. Ang mga politiko ay nagkagulo. Ang kanilang mga diskusyon ay naging mas mainit at mas magulo. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naluklok sa kapangyarihan na nangangako ng pagkakaisa at pagkasundo ay ngayon ay nasa gitna ng alitan. Ang kanyang mga salita ay sinusuri ng bawat isa at ang kanyang mga hakbang ay binabantayan ng lahat. Ang kanyang desisyon na makipagtulungan sa ICC, isang hakbang na ikinagalit ng mga loyalista ni Duterte, ay lumikha ng hidwaan sa pagitan niya at ng kanyang sariling pangalawang pangulo. Ang kanilang mga pagkakaiba ay nagdulot ng mas malalim na pagkakahati sa bansa. Malayo sa mga kamera at sa ingay ng publiko, si Sara Duterte ay nakikipagbuno sa iba't ibang emosyon. Galit na may halong takot, pagmamahal na may halong lumalaking kawalan ng pag-asa. Binisita niya ang kanyang ama sa kulungan, ang kanyang puso ay nadudurog sa nakita niyang maliit at simpleng selda. Gayunpaman, ang kanyang espiritu ay nanatiling matatag. Tiniyak niya sa kanya na siya ay walang kasalanan, isang biktima ng political persecution. Hinimok niya siyang manatiling matatag na lumaban para sa kanya upang linisin ang kanyang pangalan. Ang kanyang mga salita na puno ng pagmamahal ng isang ama at ng katapangan ng isang mandirigma ang nagpalakas sa kanyang loob. Pinalibutan niya ang kanyang sarili ng mga pinagkakatiwalaang tagapayo ng kanyang ama. Pinaplano ang kanyang susunod na hakbang. Kumonsulta sa mga abogado, inihanda ang mga legal na hamon. Sinuri ang kalagayan sa politika, bumuo at buwag ng mga alyansa. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ng kanyang kakayahan upang maiuwi ang kanyang ama. Ang giyera kontra droga, isang walang humpay na kampanya na nag-iwan ng libu-libong patay, ay nananatili pa rin sa puso ng mga Pilipino. Mga pamilyang nawasak, mga komunidad na nasugatan, at isang bansang nakikipagbuno sa mga epekto nito. Ang mga sigaw para sa hustisya ay lumalakas, habang ang mga alaala ng mga nawala ay tutangging maglaho. Habang bumabalot ang anino ng impeachment kay Rodrigo Duterte, ang politika ay lalong nagiging magulo. Ang mga kaalyado at kalaban ay parehong naghahanda para sa isang laban na maaring humubog sa kinabukasan ng bansa. Mataas ang nakataya at ang resulta ay hindi tiyak, habang ang bansa ay naghahanda para sa kung ano ang mangyayari. Sa mga bulwagan ng hustisya, mabagal ang pag-usad. Ang mga pamilya ng mga biktima ay naghihintay. Ang kanilang mga pag-asa ay nakasalalay sa isang sistemang kinatakutan nilang maaring mabigo sa kanila. Ang kahilingan para sa pananagutan ay hindi natitinag, ngunit ang daan patungo sa hustisya ay nananatiling puno ng mga balakid. Magbigay ba ang mga korte ng hatol na magdadala ng katapusan o magpapatuloy ba ang paghihintay ng walang hanggan? Habang ang bansa ay nasa bingit, ang bawat sandali ay parang walang hanggan. Ang mga tao ay pigil ang hininga, hinihintay ang susunod na hakbang sa dramang ito. Ang kinabukasan ay nakasalalay sa balanse, habang ang isang bansa ay naghahangad na pagtugmain ang nakaraan nito sa pangako ng isang mas magandang bukas.